So, eto po yung post ni Vlogcaster Armandin, na ang binabanggit niya ay free speech. Eto, si Christian Esguera, 700,266. Yan ang update po sa kanyang subscriber. O, nabawasan pa na isa. O, hindi talaga umaangat, pababa pa rin po. Kahit pa konti-konti, pababa pa din. Ngayon, ito po yung post ni Vlogcaster Armanding. At sabi niya nga po dito, did Marcos bloggers finally admit we need free speech even to criticize President Marcos? I post the thumbnails of my attackers to show them the value of press freedom and free speech. I respect their right to attack me and Christian Esguerra in the same way that we are also free to attack President Bongbong Marcos and his officials in the manner and tone we want. As French philosopher Voltaire said, I may not agree with what you say, but I will defend to the death your right to say it. Yan lang naman ang punto namin ni Shelo Magno and Christian. So every time Marcos vloggers attack us, these vloggers are affirming the importance of freedom of the press and why democracy cannot function without it. At yan nga po yung ating thumbnail. Salamat naman at nagkakaroon din tayo ng promotion sa kanyang channel. Napopromote tayo ni Vlogcaster Armandin. Thank you kay Vlogcaster Armandin. Kaya lang nga po, syempre, atin pong kukontrahin yan. Kasi may hangganan po ang free speech. May hangganan yan at hindi naman po pwedeng porke meron pong free speech, sasabihan mo na magnanakaw si PBBM, magnanakaw si Martin Romualdez o magnanakaw ang kahit sino pa sa gobyerno ng ating Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba, Ate Mary Jane De Vera? Hindi naman pwedeng gano'n. Na kada at may free speech, ako syempre talagang pabor ako sa free speech. Lahat tayo magkakasundo diyan na meron po tayong free speech. Magkakasunduan lahat diyan, mga vlogger, mga media, mga media man, 'di ba? Magkakasundo tayo. Sige, free speech tayo, walang problema diyan. Pero hindi porke you are free to speech, you are free to express yourself, 'di ba? Freedom of the press, sige, paganahin yan. Freedom of the press, talagang yan importante. Pero hindi po ibig sabihin nun na malaya ka na rin sa pagbabatikos at sobra-sobrang pagbibintang. Kasi katulad niyan, sinabi ni Christian Esguerra, ginahasa ni PBBM ang Kaban ng Bayan. Ito, i-play lang natin. Hanapin ko lang. I-play natin. Ito, play natin. Taga ni Sandro Marcos no? Ang aking ama. Hindi raw yung pag-doon ng pananay doon sa posisyon, doon sa perks, etc. etc. Na kung hindi mo alam yung kasaysayan ng pamilya Marcos, para bang, tulog ko, bait-bait nila. Diba? Ganun yung naging pakaramdam ko until I remembered. Teka, di ba ito yung pamilya, yung tatay, yung lolo, ginahasain ka ba ng bayan? Documented naman yun. Bakit ngayon parang bait-bait nyo? Yun lang, pakilala ko lang yan. Pero kung PR Blitz yun. Diba? Yan po ay binanggit nitong si Christian Esguerra nung pagkatapos ng interview nitong si Sandro Marcos kila Ronald Llamas, yung wala ka sa lolo ko yata yung segment nila na yon. Ngayon, pinag-uusapan doon si Sandro Marcos, binanggit po tatay at yung lolo ni Sandro Marcos. Doon sa lolo kay Ferdinand Marcos Sr., yun nga po, wala tayong ano-ano na doon. Wala na tayo talagang ano doon Hindi natin talaga alam kung ano ba ang nangyari doon sa kanilang lolo na si Ferdinand Marcos Sr., hindi natin saklaw na yon dahil wala pa ako noon Hindi ko alam kung anong istorya noon kay Ferdinand Marcos Sr., kung ano ang nangyari, kung talaga ba nagnakaw yun. Wala akong masasabi doon kasi hindi pa ako buhay noon. 'Di ba?
Ngayon, dito sa kay PBBM, wala pong tayong kahit isa man lang na alam na balita o nabanggit ang ating Pangulo sa mga balita na nasampahan na siya ng demanda patungkol sa pagnanakaw sa kaban ng bayan at siya po ay na convict dahil po sa korupsyon. Yan po hindi po natin nakita at yun nga po yung aking punto. Meron tayong free speech pero hindi ibig sabihin nun pwede nang magsasalita ng ganyan ang journalist o vlogger ng patungkol sa ating Pangulo. 'Di ba? May free speech pero hindi naman free na sabihin mo na ginahasa ni PBBM ang kaban ng bayan. 'Di ba po? Mahalaga po talaga ang freedom of speech at press freedom. Walang dapat pong pagbawalan na magpahayag ng opinyon, pumuna o magtanong tungkol sa isang opisyal ng gobyerno. 'Di ba? Pero may isang bagay po tayo na tila nakakalimutan po ng mga katulad ni BAD. Ang freedom of speech ay hindi po ito one-way street. Kung malaya po silang batikusin si Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang mga opisyal, malaya rin po ang ibang tao, kabilang ang mga Marcos supporters at vloggers na batikusin sila. Kontrahin ng kanilang mga pahayag. Di ba? Kanilang mga vlog, ang kanilang mga posts, questionin ang kanilang mga ginagawa. Hindi porket may pumuna po sa isang mamamahayag o commentator ay nangangahulugan ng anti-press freedom na ang pumuna. 'Di ba? Ang pagpuna ay bahagi rin po ng malayang pamamahayag. Pero yung pagsasabi mo na si Martin Romualdez ninakaw yung hindi ko matanda kung magkano yung sinabi na presyo, hindi ko na matandaan. Yung halaga ng pera na ninakaw daw ni Martin Romualdez, tapos meron pa nga halaga ng ninakaw naman ni ni Sandro Marcos. Diba? Ang problema nga dun sa free speech, sumobra. Meron kasing border yan. Kumbaga, yung free speech, dapat dun ka lang sa facts. Sabi nga ni Christian Esguerra, facts first. Pero ang ginawa ni Christian Esguerra, hindi siya nag-facts first. Ano ginawa niya? Nagsabi siya na ginahasa daw ni PBBM ang kaban ng bayan. Which is, yun yung hindi totoo. Dahil alam nating lahat, si PBBM ay sitting president at hindi siya pwedeng kasuhan sa kahit anumang korte. After siguro ng kanyang termino, yun, pwede siyang makasuhan. Kung totoong meron siyang pagnanakaw sa kaban ng bayan, paano mo kakasuhan ng isang BBM na siya na mismo ang nagbunyag ng pagnanakaw sa kanyang gobyerno? Ng mga tauhan ng gobyerno sa sarili niyang administrasyon may magnanakaw. Pero hindi si PBBM ang nagnanakaw kasi nga sabi nga ni PBBM, kung yan racket ko, bakit ko naman pahihintuin ang racket ko? Bakit naman niya daw ihinto ang kanyang pinagkakakitaan? So yan yung may borderline na meron pa ring hindi pa rin absolute ba? Yung free speech, meron pa rin dapat tayong paggalang doon sa tao na hindi mo dapat sinasabi na magnanakaw yung isang tao gayong wala naman talagang mapatunayan na meron talagang kaso o meron talagang korte na nakapagpatunay na magnanakaw si PBBM, si Martin Romualdez or si Sandro Marcos. 'Di ba? Doon lang tayo sa facts. Sabi nga ni Christian Esguerra, facts first. Bakit ganun? Parang walang facts. Parang ang iniintindi dito hindi facts. Ang iniintindi ay ang kumbaga yung parang nililigaw ang mga manonood na ang dating meron nang ninakaw talaga si PBBM, si Martin Romualdez or si Sandro Marcos. Alam naman nating wala naman pa. 'Di ba? Ang korte po ang magsasabi niyan. Ang korte ang magbibigay
ng husga kung meron na pong napatunayan na pagnanakaw sa gobyerno, etong si PBBM. Ang problema ito kay Martin Romualdez, ngayon nakita ko sa balita pinapadismiss na po yung kaso niya sa ombudsman kasi nga paano ba naman hindi papadismiss? ICI sinabi wala silang nakitang koneksyon sa korupsyon. Si Martin Romualdez, etong DPWH, sinabi din yan, wala silang nakikitang koneksyon sa korupsyon. Si Martin Romualdez, pati COA yata, meron ding yan, na malinis ang ng COA doon sa Leyte, yung first district ba yan? Yung hawak ni Martin Romualdez. Basta sa distrito ni Martin Romualdez, wala daw pong korupsyon. Kasi kung meron talagang corruption niya na ginagawa, etong si Martin Romualdez dapat merong pagnanakaw na ginawa doon sa kanyang mismong lugar. Ano ba yung lugar niya? Leyte. Kaya lang ang problema, wala pong korupsyon doon sa lugar ni Martin Romualdez sa Leyte. Malinis po ang lahat ng proyekto doon. Walang substandard, walang ghost project, wala pong na-plug ang DPWH o ang COA na mga misappropriate na paggastos doon sa kanyang distrito. So, isa lang ibig sabihin noon, malinis ang distrito ni Martin Romualdez. Kaya nga sabi ko, dapat titigan na ni Ombudsman Boying ang Davao. Bakit? Ito, 51 billion. Kay Pulong, pag upo pa lang ni PBBM, yan na yung usap-usapan, nasaan ang 51 billion. Nung naghiwalay ang unit team, ang dami nang kumo-question dyan, nasaan na ang 51 billion ni Pulong na para sana sa infrastructure project, sa flood control project, nasaan na? Sabi din ni Arman din, meron daw 41 billion na allocables na hindi rin daw maipaliwanag si Sandro. Pero wala rin tayong nababalitaan na si Sandro Marcos ay pinlag ng COA na merong korupsyon o merong ang DPWH ay merong natuklasang flood control project na nawawala o kaya substandard. Wala pong ganun kay Sandro Saka isa pa, biruin mo, kung si Sandro Marcos sasaway sa kanyang tatay. Biruin mo, tatay niya presidente, ayaw sa korupsyon. Tapos si Sandro Marcos gagawa ng korupsyon. 'Di ba? Baka mapalo sa puwet si Sandro Marcos kapag nangyari 'yon. 'Di ba? Hindi siguro kunwari ako, tatay ko presidente, o kahit sabihin nila, kunwari tatay ko mayor, magiging law-abiding citizen ako kasi yari ako sa tatay ko. Ganun lang yung aking pagtingin diyan. Diba? So yung free speech o freedom of the press o freedom of speech, lahat 'yan may hangganan. Ang hangganan niyan ay doon na sa pagbibintang mo. Pag kasi nagbintang ka ng sinabihan mo ng magnanakaw, ninakaw, o natulog ng 2022 hanggang 2025 si PBBM, hindi na free speech yun. Yan ay pagsasabi na nang may diin at ginagawa mong facts yung bagay na dapat sana ay hindi naman facts, di ba? So wala pang ninanakaw si PBBM na napatunayan ng korte dahil nga po wala naman talagang kaso si PBBM. So mali si Christian Esguerra doon. Hindi yun free speech. Hindi ginahasa ni PBBM ang budget ng bayan. Tapos itong si BAD sa pagsasabi niya na ninakaw daw ni Martin Romualdez ang pera ng taong bayan, hindi rin po yun free speech kasi nga po hindi yun hindi yun na pagpuna, hindi yun na pag-question, hindi rin yan pagbatikos kung hindi maliwanag na isang napakalaking
pagbibintang na po yan. Po ang ating sagot dito kay BAD. Kay Vlogcaster Armandin. Ayan o, 700,263. Kahit pa konti-konti, nababawasan pa din po si Christian Esguera.